linggo na ang nakalipas nang huli sila magkita ni Hendrix. Napakabigat man at napakalungkot sa pakiramdam ang paghihiwalay nilang dalawa. Ngunit kailangan ni Fatima na tanggapin ang katotohanang hindi talaga sila para sa isa't isa. Lalo na ngayong napabalita ng nalalapit na kasal nito kay Jewel. Alam na rin ng lahat ng mga kamag-anak at makilala nito na hindi sila tunay na mag-asawa dahil sa public post ni Hendrix sa FB. 3 araw na ang nakalipas. Ngunit sinabi nito doon sa post na wala siyang kasalanan dahil ito ang namilit sa kanya para tanggapin ang kasunduan. Kaya mas lalo ni Fatima ng pagtanto na wala na tagang pagkakataon pa para sa kanila ni Hendrix na magkasama. 3 araw din niyang iniyakan ang paghihiwalay nilang dalawa at dahil sa labis na kalungkutan, hindi siya pumasok sa trabaho. Hindi naman siya maiwan-iwan ni Kay kaya nag-leave din ang kanyang kaibigan para samahan siya. Inaamin niyang hindi niya ganun kadaling kalimutan si Hendrix pero kakayanin niya dahil ito ang kailangan. Nililibang na lang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng panonood ng mga movies habang abala si Fatima sa panonood ng paborito niyang Korean drama na Something in the Rain. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha upang tingnan kung sinong tumawag. Na mag-flash sa screen ang pangalan ni Eric, agad niya itong sinagot. Napag-alaman niyang nakalabas na pala to ng ospital kahapon. Hindi na kasi niya to nadalo pa dahil masyadong marami na siyang iniisip nitong mga nagdaang araw. Fatima, maaari ba tayo mag-dinner mamaya? Tanong nito. Maayos ka na ba, Eric? Magpahinga ka muna. Kalalabas mo lang kahapon, baka makakasama yun sa'yo. Tugon niya. Okay na ako, Fatima. Namiss lang kita. Hindi ni Fatima alam kung bakit hindi niya nakuhang tumanggi sa paanyaya nito. Gusto rin naman niya itong makita at makausap. Sa isip niya, siguro wala naman talaga masama kung bigyan niya ulit ng pagkakataon sa Eric para makapasok ulit sa buhay niya. Total naman, at wala na sila ni Hendrix. Nang matapos sila mag-usap na Eric sa cellphone, bigla namang pumasok si Kay sa kwarto niya. Mars, sino yung tumawag? Si Eric, Mars. Nakalabas na pala ito ng ospital kahapon. Ayun, nagaya ng dinner mamaya. Tugon niya. Umirap lang kaibigan niya, saka nag-iba ng usapan. Mars, nabasa mo na ba tong tag post ni Hendrix? Si Jewel talaga nag-post nito. Napaka-proud pa ang buruhan na ikakasal na sila ng lalaki. Kung bakit pa kasi niwalayan sa Hendrix eh. Nakasimangot ng wika ni Kay. Oo Mars, nakita ko na yan. Mahinang sagot ni Fatima. Mababaw ba tagang pagmamahal mo kay Hendrix, Mars? Tanong nito. Kung pagmamahal ang pag-uusapan, Mars, mahal ko siya. Pero hindi ko rin matiyak sa sarili ko eh. Hanggang ngayon mahal ko pa rin si Eric, Mars. Naku, ewan ko sa'yo, Mare. Bahala ka na nga. Kung saan ka masaya, susuportahan na lang kita. Sabi nito, sabay yakap nito sa kanya. Salamat, Mars ha. Hindi mo ako iniwan. Kaibigan talaga kita. Maluhaluhang sabi niya. Dumating si Fatima ng mall pasado alas 7 at agad na nagtungo sa restaurant na sinabi ni Eric. Hi Fatima. Bati sa kanya ni Eric. Nauna na namang dumating doon ang lalaki na ipinagtataka naman niya. Noon kasi lagi itong nahuhuli sa mga dates nila. Pero wala namang issue sa kanya yon dahil alam naman niyang lagi itong abala sa trabaho. Tumayo ito at pinaghila siya ng upuan. Pagkatapos tinawag nito ang waiter upang umorder ng pagkain. Kamusta ka na Eric? Casual na tanong niya. Heto, okay lang. Sinabi sa akin ni Mami pumunta ka raw ng ospital noong madisgrasya ako. Maraming salamat Fatima ha. Wika ni Eric at ginagap ang kanyang kamay. Para naman siyang nahipnotismo nang titigan siya ng lalaki. Ganun pa rin kalakas ang epekto ni Eric sa kanya. Kaya tama lang na nakipaghiwalay siya kay Hendrix dahil ayaw niya masaktan to sa bandang huli kapag nalaman nitong hindi niya maibigay ang buong-buo ang puso niya. Nang dumating na ang kanilang order, tahimik na silang kumakain. Ngunit panay ang sulyap ni Eric sa kanya. Kaya tuloy nako-confuse siya. Hindi rin siya mapalagay. Masyado siyang kinakabahan. Para siyang teenager na ngayon lang din dinedate ni crush. Pagkatapos silang kumain, biglang nagaya si Eric na manood ng sine.
Total, at alas 8 pa naman ng gabi. Nagpa-unlock na rin si Fatima. Nasa 3rd floor lang naman ang movie theater, kaya sumakay lang sila ng elevator. Habang nasa loob sila ng sinehan, biglang hinawakan ng lalaki ang kamay niya at isinandal ang ulo niya sa balikat nito. Pagkatapos, marahang hinaplos nito ang mukha niya. Fatima? Malamyos na sabi nito. Napatingin si Fatima sa mukha ng lalaki at nagkatitigan silang dalawa. Dahang-dahang inilalapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya at napapikit siya nang dumampi ang labi nito sa labi niya. Ngunit habang nakapikit siya, mukha ni Hendrix ang nakikita niya sa kanyang balintataw. Dahilan para bumitiw siya sa pakikipaghalikan kay Eric. Eric, hindi tama to. Please umuwi na tayo. Sabi niya. Isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa lalaki, ngunit ayaw na taga niya magtagal pa roon. Gusto na niyang umuwi ng apartment. Hindi niya alam kung ba't biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Tumayo na rin si Eric at inilalayan siya nitong lumabas ng sinehan. Are you okay, Fatima? Sorry sa ginawa ko. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko, Fatima. Paumanhin ng lalaki. It's okay, Eric. Bahagya siyang umiti at nagpaalam agad sa lalaki nang makarating na sila sa parking lot. Ihahatid na kita, Fatima. Sabi nito. No, wag na, Eric. Kaya ko naman. Thanks. O sige, mag-iingat ka, Fatima. At maghihintay ako sa'yo. Pahabol na sabi ni Eric. Hindi na ni Fatima to nagawang tingnan pa dahil pina-under na niya kaagad ang kotse. Habang nasa daan siya, hindi niya maiwasang isipin ang paghalik ni Eric sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Wala man lang siya maramdamang anuman nang dumampi ang labi ng lalaki sa labi niya. Wala na siya mararamdamang spark katulad noon. At kahit anong pilit niyang isipin na si Eric ang kahalikan niya, ngunit mukha ni Hendrix ang kanyang nakikita. Sa labis sa pag-iisip sa mga bagay na yon, hindi ni Fatima na malayang nabasa na ng luha ang magkabila niyang pisngi. At bigla siyang napahikbi. Hanggang ang mga hikbi niya'y lumalim at tuluyan na siyang napahagulhol. Bigla siyang nagpreno at patuloy na umiiyak habang nakasubsob ang kanyang mukha sa manibela. Hendrix, usal niya sa kanyang sarili. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili upang makauwi na siya ng apartment. Malapit na mag-alas 10 at hindi naligtas sa daan ng babaeng katulad niya, lalo na't wala siyang kasama. Nang bumuti na kanyang pakiramdam, agad niyang pina-under ang makina at umalis na siya. Pagdating niya ng apartment, nadatnan niya sa sala si Kay. Hindi pa pala ito natutulog at hinihintay pa siya nitong makauwi. Ganito naman talagang kaibigan niya noon pa. Hindi ito napapalagay kapag natatagalan siya sa pag-uwi. Mars, buti naman at nandito ka na. Kamustang dinner niyo na Eric? Kayo na ba ulit? Tanong ng kanyang kaibigan. Hindi niya ito nagawang sagutin at nagpatuloy na siya sa pagpasok sa kanyang kwarto. Mars! Kinulit pa rin siya nito at nanatiling nakasunod sa kanya. Mars, ano nangyari? Bakit ang putla mo? Masama bang pakiramdam mo, Mars? Tanong ulit ni Kay. Hindi na naman ni Fatima to sinagot dahil pinipigilan niyang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Nang hindi na taga niya mapigil, dali-dali siyang lumabas ng kwarto at sumuka doon sa lababo. Mars, masama bang pakiramdam mo? Tinanguhan lang niya to habang patuloy pa rin sa pagsuka. Nang tumigil na siya, agad siyang naghilamos at nilinis ang suka niya sa lababo. Pagkatapos pumasok siya ulit sa kwarto. Samantalang si Kay ay nakasunod pa rin sa kanya. Umupo silang dalawa sa gilid ng kama habang matamang tinitigan ni Kay ang mukha niya. Mars, may itatanong ako sa iyo ha? Tinatnan ka na ba ng dalaw mo sa buwang to? Hindi siya nakasagot. Oo nga't malapit ng pagtapos ng buwan, ngunit hanggang ngayon hindi pa rin siya dinadatnan ng kanyang menstruation. Regular naman ang kanyang buwan ng dalaw, kaya nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya dinatnan. Mars, sa tingin ko buntis ka. Napansin ko na to nung nakaraang linggo pa. Pero ayoko mag-open up, baka kasi masamain mo. Wika nito. Mars, para makasiguro tayo, nagpiti ka bukas.
Bigla si Fatima na kinabahan sa kanyang narinig. Sa isip niya, paano na lang kaya kung buntis siya? Usal niya sa sarili. Sana naman hindi. Gustuhin man niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi talaga siya mapakali. Ayaw man niyang isipin ang posibilidad na maaaring buntis siya, ngunit patuloy pa rin itong nagsusumiksik sa isipan niya. Balisang-balisa siya, kaya hindi siya makatulog. Gusto na niyang darating na ang bukas, para malaman na niya kaagad kung totoo ba o hindi ang sapantahan ni Kay. Nang maramdaman niyang bumibigat na ang talukap niya, pumikit siya at hindi niya alam kung anong sumunod na nangyari. Kinaumagahan, marahang kumatok si Kay sa pintuan. Bumangon siya at pinagbuksan nito. "Mars, nakabili na ako ng PT." Sabi nito, sabay abot sa akin ng PT. Buti na lang at walking distance lang naman ang pharmacy mula sa kanilang apartment. Kaya nakauwi ka agad si Kay. Tiningnan niya ang orasan at pasado 10:00 na ng umaga. Hindi niya akalaing tanghali siya nagising. Kinuha niya ang PT at nagpunta kaagad ng banyo. Hindi ni Fatima maiwasang kabahan, lalo na nung kumuha na siya ng urine sample. Naghintay siya ng 5 minuto bago tiningnan ang resulta. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip siya sa kanyang bibig. Matapos naging malinaw sa kanyang paningin ang 2 kulay pulang linya. Oh my God! Hindi makapaniwala si Fatima sa resulta ng pregnancy test dahil higit pa to sa kanyang inaasahan. Niisip niya noong huling may nangyari sa kanila ni Hendrix, hindi pala sila gumamit ng anumang protection. Basta na lang nakalimutan nilang pareho ng time na yon. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata at ang tanging naisip niya ay umuwi ng probinsya. Pero paano niya sasabihin sa mga magulang niya na nagdadalang tao siya? Tiyak niya magtatanong ang mga yon kung sinong ama na pinagbubuntis niya. Hindi naman ang paglayo ang solusyon sa problema mo, Mars eh. Bakit hindi mo sabihin kay Hendrix ang lahat? Wika ni Mars. Para ano pa, Mars? Ikakasal na sila ni Jewel. Sa tingin mo kaya magbago ang lahat kung sasabihin ko sa kanya? Emosyonal niyang tugon. But at least, sinabi mo, Mars. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, si Kay naman ay lakad ng lakad na para bang hindi mapakali. Alam niyang nag-aalalang sa kanya ang kaibigan, pero tagang napakakomplikado ng sitwasyon. Stop crying, Mars. Makakasama yun sa batang dinadala mo. Pangaalo ni Kay. Tama naman ang kaibigan niya. Hindi siya dapat magpadala sa kanyang emosyon. Kailangan niya magpakatatag, alang-alang sa anak niya. Kung hindi mo kayang sabihin to kay Hendrix, Mars, ako magsasabi sa kanya. Sabi ni Kay. Mars, ipaglaban mo ang pagmamahal mo para kay Hendrix, lalo na kayong may anak na kayo. Pero ikakasal na siya, Mars. Buntis din si Jewel. Eh ano ngayon kung buntis siya? Hindi tayo nakakasiguro na si Hendrix talagang ama ng batang dinadala ng babaeng yon. Basta Mars, akong bahala. Wika ni Kay at muli siyang niyakap nito. 7:00 na ng gabi, ngunit abala pa rin si Hendrix sa pagtipa ng kanyang keyboard sa laptop. Kailangan niya matapos ang kanyang presentation para sa gaganaping board meeting kinabukasan. Medyo kumakalam na rin ang kanyang tiyan, kaya minadali niyang tapusin ang kanyang trabaho. Habang patuloy lang siya sa kanyang ginagawa, nakarinig siya ng busina ng sasakyan. Natitiyak niyang mami niya ang dumating dahil humintuto sa tapat ng mansyon. Tuwing weekend lang naman to pumupunta sa bahay niya dahil may bahay din sila sa Cavite. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag kaya natitiyak niyang siya ang sadya ng kanyang ina. Hindi na to kumatok pa at diretso na tong pumasok sa loob ng kwarto. Ma'am, nandito po pala kayo. Sabi niya, saka tumayo't humalik sa pisngi ni Madam Romina. Tumawag sa akin si Jewel. Binuntis mo siya, kaya kailangan mo siyang panagutan. Pupunta raw sila rito ngayon ng mami niya para pag-usapan ng petsa ng araw ng inyong kasal. Seryosong sabi nito. What? Ma'am, hindi ko naman sinabing pakakasalan ko si Jewel. Sinabi ko lang na kung akin ang batang dinadala niya. Nakahanda akong sumistento. Tugon ni Hendrix. Hendrix, hindi sustentong hinihingi ni Jewel, kundi ang pakasalan mo siya.
Pabagsak ang tono ng boses ni Madam Romina. Biglang naputo ng kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan. Oh, nandito na pala sila. Sige, magbihis ka na dyan at mauna na ako sa baba. Wika ng kanyang ina. Saka to lumabas ng kwarto. Hindi naman siya tatakas sa responsibilidad niya. Pero ayaw niya magpakasal kay Jewel. Kaya gusto niya makausap to upang maging malinaw ang lahat. Nagbihis siya ng maong pants at polo t-shirt na palabas na sana siya ng pintuan nang biglang bumukas ang pinto. Babe! Bulalas ni Jewel. Saka to pumasok sa loob at siniil siya ng halik. Jewel, ano ba? Bahagya niya itong naitulak. What are you doing, Jewel? Ano yung ipinost mo sa social media? Galit niyang tanong. Hendrix, magpapakasal tayo, di ba? So nararapat lamang na ibalita ko yun sa lahat. Nakangiting tugon nito. Nababaliw ka na ba? I never said na magpapakasal tayo. Wes, ako magsasabing magpapakasal tayo, Hendrix. Kailangan mo akong pakasalan. Or else, sasabihin ko na pinagsamantalahan mo ko. Pagbabanta nito. What are you talking about? Galit na bulyaw niya. You heard me right, Hendrix? Lasing ka nung time na yon. Pinilit mo ako makipag-make love sa'yo. At may pruweba ako. Gusto mong makita? Pangahamon nito. Those are all your lies. Hindi totoo yan, Jewel. So ano masasabi mo sa mga pictures na to, Hendrix? Sigaw ng babae at pabagsak na inabot sa mga kamay niya ang mga larawan. Hindi makapaniwala si Hendrix sa kanyang nakita. Bakit may mga picture siya na parang pinilit niya si Jewel? Kahit sa ang anggulo niya tingnan, mukha niya talagang nakikita niya. Ngunit napaka-imposible naman ang paratang nito sa kanya. No, these are all fabricated. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng ganitong mga pictures. But I swear, set up lang to. Galit niyang wika. Kung ipapalabas ko to sa social media, tiyak na masisirang pangalan mo, Hendrix. Masisirang iniingatan mong imahe sa mga mata ng mga taong tinitingala ka. I'll go ahead and wait for you downstairs. Mariing sabi ng babae, saka to lumabas ng kwarto. Samantalang litong-lito si Hendrix at hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Hindi siya makakapayag na masisirang pangalang iniingatan niya sa buong buhay niya. Hindi man siya pinalaki sa poder ng kanyang mga magulang. Ngunit pinalaki naman siyang busog sa mga pangaral ng kanyang yumaong lola. Bigla siyang tumayot at lalabas na ng kwarto, ngunit bigla na naman siyang umatras at umupong muli sa gilid ng kama. Napahilot siya sa kanyang sentido habang patuloy na nagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi niya alam kung magiging tama ang kanyang desisyon, pero kailangan niyang gawin kahit napakahirap. Malinaw na pambablackmail ang ginawa ni Jewel sa kanya. Ganito na nga ba ito kadesperada upang makuha siya? No! Isang bahagi ng kanyang utak ang sumisigaw. Hindi siya makakapayag na magtagumpay ito sa plano nitong gawin. Pinulot niya ang mga pictures at tinago sa ilalim ng kanyang drawer. Papaimbestigahan niya to kung talagang tunay o fabricated lang ang lahat. Sa ngayon, kailangan muna niyang sumabay sa nais na mangyari ni Jewel. Lumabas siya ng kwarto at bumaba ng hagdan. Nakaupo sa malaking sofa si Jewel at ang mami nito. Samantalang, nasa opposite side naman nakaupo ang mami niya. Oh, andito na pala ang anak ko. Nakangiting sabi ni Madam Romina. Napakalapad naman ang ngiti ni Jewel habang sumasalubong to sa kanya. Ipinulupot nito ang kamay sa bewang niya at hindi naman siya pumalag. Sinikap niya maging casual lang sa pakikitungo niya rito para hindi makahalata ang babae na sinasabayan niya lang to. Hendrix, iho, alam mo na siguro kung bakit kami nagpunta dito ng anak ko. Panimulang sabi ng mami ni Jewel. Since buntis ng anak ko, kailangan maitakda ka agad sa lalo madaling panahon ng kasal nyo bago pa lumobo ang tiyan nito. Excited na nga ako eh, dahil sa wakas, matutupad na rin ang hiling kong maikasal si Jewel sa'yo. Dagdag na sabi nito. Nako, akalain ba naman nating sinatagan dalawang para sa isa't isa? So ngayon,
magiging magbalain na tayo. Humahalakhak na wika ni Madam Romina. Nagpupuyos naman ang damdamin ni Hendrix, ngunit kailangan niyang pigilan ang nararamdaman niya upang magtagumpay sa kanya binabalak. So ano babe, kailan ang petsa ng ating kasal? Naglalambing na wika ni Jewel. Pwede siguro sa katapusan? Casual na tugon niya. Okay, that's great. Para may sapat pa tayong panahon para mapaghandaan ng ingrandeng kasalan ng mga anak natin. Humahalakhak na sabi ni Mami ng Jewel. Nakikitawa rin si Madam Romina, kaya kailangan din niya magpanggap na natutuwa. Sa isip niya, kayang-kaya niyang pasakay ng mga to. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inaya niya mga to na kumain since nakahanda ng hapagkainan. Nakikita niya kung gaano kasayang babae, pati na rin ang mami nito. For now, hahayaan na lang muna niya ang mga to kahit ang totoo ay naiinis siya at kung pwede nga lang manapak, kanina pa sana niyang ginawa. Wala na taga siyang anumang nararamdaman para kay Jewel. Hindi na to pagmamayari ng puso niya dahil ang babaeng mahal niya ay si Fatima. Nalungkot siyang bigla nang maalala niya ang dalaga. Alam niyang labis itong nasaktan nang malaman nitong buntis si Jewel. Hindi naman niya to masisisi nung makipaghiwalay ito sa kanya. Marami rin itong pinagdaan ng hirap simula noong tanggapin itong kontrata. Kaya kahit sobrang napakasakit para sa kanya, pumayag na lamang siya sa gusto nitong mangyari. Babe, bakit tahimik ka? Tanong ni Jewel. Iniisip ko lang ang board meeting bukas. Actually, hindi pa ako tapos sa ginagawa kong presentation eh. Aniya. O siya, anak aalis na tayo ha? Kasi alam mo naman, busy ito mapapangasawa mo. Sabi ng ina ni Jewel. O sige babe, aalis na kami. Huwag ka masyado magpuyat. Makakasama yan sa'yo. May himig na pag-aalala ang boses ng babae. Alam naman niyang nagkukunwari lang to. Kailanman, hindi siya totoong minahal ng babae. Hindi nga niya lubos maisip kung bakit kailangan pa nitong i-blackmail siya para pakasalan lang niya to. Kaya kailangan niyang malaman ang katotohanan sa lalo madaling panahon. At sa oras na malaman niyang gawa-gawa lang ni Jewel ang lahat, hinding-hindi niya ito mapapatawad. At dito na po nagtatapos ang 38 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.